Ang ating solar system ay pabago-bago at lumalaki at patuloy sa ebolusyon nito. Dalawang bagong teorya, ang NIS model at ang Grand TAC ay nagsabi na ang mga gas giants o Jupiter, Saturn, Uranus at Neptune ay nagpalipat-lipat ng posisyon BSG o ito napunta sa kasalukuyan nilang orbit. Ang mga paggalaw na iyon ang maaring nagdala sa mga asteroid mula sa main belt o orihinal na kinalagyan patungo sa mga terrestrial planets at pabalik. Ang mga asteroids ay kadalasang nagdudulot ng pandaigdigang delubyo. Ang mga ganitong napakamapanganib na pagtama ng asteroid sa ating planeta ay bihira. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga nasabing pagtama ng asteroid ay sapat upang magdala ng napakakapal na alikabok sa himpapawid at magresulta sa isang nuclear winter, harangin ang sikat ng araw at maapektuhan ang pandigdigang agrikultura. Ang ating solar system ay pabago-bago at lumalaki at patuloy sa ebolusyon nito. Dalawang bagong teorya, ang NIS model at ang Grand TAC ay nagsabi na ang mga gas giants o Jupiter, Saturn, Uranus at Neptune ay nagpalipat-lipat ng posisyon BSG o ito napunta sa kasalukuyan nilang orbit. Ang mga paggalaw na iyon ang maaring nagdala sa mga asteroid mula sa main belt o orihinal na kinalagyan patungo sa mga terrestrial planets at pabalik. Ang mga asteroids ay kadalasang nagdudulot ng pandaigdigang delubyo. Ang mga ganitong napakamapanganib na pagtama ng asteroid sa ating planeta ay bihira. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga nasabing pagtama ng asteroid ay sapat upang magdala ng napakakapal na alikabok sa himpapawid at magresulta sa isang nuclear winter, harangin ang sikat ng araw at maapektuhan ang pandigdigang agrikultura. Vredefort Asteroid Crater 2 bilyong taon na ang nakararaan, ang Vredefort Asteroid ay tumama sa State of South Africa, tinatawag ding Vredefort Dome, ito mayroong tinatayang lawak 236 na milya. Ito ang naitalang pinakamalaking pagtama ng isang bagay sa kasaysayan ng mundo. Ang Vredefort Crater ay idineklarang UNESCO World Heritage Site noong 2005. Noong una ay inakala ng mga eksperto na ito ay nabuo dahil sa pagsabog ng bulkan pero sa kalagitnaan ng 1900s natuklasan na ito ay isang lugar ng malaking pagtama ng isang bagay mula sa kalawakan. Pagkatapos ng pagtama ang crater ay agad na lumuwag at bumabaw dahil ang bato sa ilalim nito ay nagsimulang umalag at ang gilid ng mga ito ay bumagsak. Ang pinakamatanda at pinakamalaking impact ay structure na naporma. Sudbury Basin. Ang Sudbury asteroid ay tumama sa Ontario, Canada 1.8 bilyong taon na ang nakalipas at ito pa rin ang itinuturing na isa sa mga pinakakinatakutan asteroid sa kasaysayan ng mundo. Ang asteroid na ito ay tinatayang may diameter na 81 milya. Lubhang Naples kalaki nito kung ikukumpara sa asteroid na bumura sa mga dinosaur at naglugmok sa ating planeta sa isang nuclear winter at tumapos sa napakalaking porsyento ng mga nilalang sa mundo. Kung saan ito ay sumusukat lamang ng humigit kumulang 7 milya. Ang debris ng impact ay umabot sa lawak na 1,600,000 kilometro kwadrado at ang mga tipak ng malalaking batong tumilapon ay umabot hanggang 800 milya. Acraman Asteroid Crater. Acraman Asteroid. 580 taon na ang nakararaan. Ang isang asteroid ay tumama sa South Australia na may tinatayang diameter na 55 milya. Marami sa mga debris ng impact ay nagkalat sa ilalim ng Lake Acraman. Ang asteroid ay ipinangalan sa Acraman River kung saan bilang kapalit ito ay pinangalanaan kasunod kay John Acraman, South Australian colonial businessman. Woodley Asteroid Crater. Nasaksihan ng kanlurang Australia and Woodley Crater tinatayang 364 na milyong taon na ang nakaraan. Ang crater ay hindi kita sa ibabaw at nagdulot sa maraming hindi pagkakatugma tungkol sa eksaktong laki nito. Sinasabing mayroon itong sukat na 25 hanggang 75 milya. 3 sa pinakamalalaking asteroid impacts na tumama sa kontinente ng Australia o tinatawag na Australia event ay nangyari mula sa latter Triassic at late Permian period. 3 sa pinakamalaking impact craters sa Australia ay ang Woodley, Acraman at Tukonooka.
Manakuagan Asteroid Crater. Ang isang asteroid ay tumama sa Manakuagan Crater sa Quebec 215 milyong taon na ang nakalipas. Ito ay kasalukuyang tinatasag na Lake Manakuagan. Bagaman marami sa mga bahagi nito ay gumuho na dahil sa tagal ng panahong nakalipas, ang Manakuagan Reserve ay bahagi ng Hydro-Quebec, ang panlalawigang pasilidad para sa elektrisidad ng Quebec, Canada. Murequeng Asteroid Crater. 145 taon na lumipas, sa hilagang kanluran ng Timog Africa ay nasaksihan ang Murequeng Crater. Matatagpuan malapit sa Kalahari Desert sa Timog Africa, ito ay nagtataglay ng mga labi ng nasabing meteorite na gumawa ng malaking crater na ito. Nadiskubre noong 1999, ito ay hindi nakikita sa ibabaw ng kalupaan. Ito ay pinag-aralan at nakita sa pamamagitan ng magnetic and gravimetric survey. Base sa mga sample na natagpuan sa lugar, ito ay sanhi ng pagbangga ng isang chondrite asteroid na tinatayang may laki na 5 hanggang 10 kilometro ang laki. Kara Asteroid Crater. Ang pagtama ng asteroid dito ay tinataya noong 70.3 milyong taon na ang nakalipas, sa Nenetsia, Rusa. Ito ay matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Yugorsky Peninsula, habang NUST Kara Sita ay nasa katubigan, 15 kilometro silangan ng maliit na isla ng Kara o Karskaya Guba Inlet. Ito ay unang pinaniwalaan na dalawang lugar kung saan dalawang magkahiwala na crater at gumawa ng kambal na impact structure mula sa Late Cretaceous. Subalit itinataya na ang UST Kara ay hindi isang hiwalay na impact crater. Chicxulub Asteroid Crater. Ang Yucatan, Mexico ay timaan ng Chicxulub Crater tinatayang 65 milyong taon na ang nakakaraan. Maraming mga siyentipiko ang naniniwala na ang meteorite na nag-iwan sa crater na ito ay nagdulot o may malaking kinalaman sa pagkabura ng mga dinosaur. Ang mga tansya tungkol sa sukat nito ay mula 106 hanggang 186 na milya, kung saan pinatutunayan nito na ito ang pinakamalaki. Ang pangalawa sa kumpirmadong pinakamalaking impact sa planetang Earth at ito rin ang kaysa-isa kung saan ang peak ring nito ay makikita pa rin hanggang ngayon at napupuntahan para sa pag-aaral ng mga dalubhasa. Papigay Asteroid Crater. Ang Papigay Asteroid ay tumama sa Siberia, Rusya tinatayang 35.7 milyong taon na ang nakaraan. Siniba ng mga siyentipikong Ruso na ang crater site na ito ay nagtataglay ng trilyong carat ng diamonds, at ito ang isa sa pinakamalaking deposito ng diamonds sa buong mundo. Ang mga diamanteng ito ay tinatawag na impact diamonds. Ito ay hinirang din bilang geopark, isang lugar ng special geological heritage. Hinihinalang ang impact na ito ay nangyari mga 35 milyong taon na. Chesapeake Bay Asteroid Crater. Nadiskubre noong dekada 80, Chesapeake Bay Crater ay tumama sa Virginia, USA tinatayang 35 milyong taon na ang nakaraan. Matatagpuan 125 milya mula sa Washington DC. Ito ay isa sa pinakamagandang na preserbang wet target impact craters sa buong mundo. Isa lang po ang sigurado. Iyon ay ang katotohanang mayroong isang asteroid na nakatadhanang bumulusok sa ating mahal na planeta na kakayaning lagpasan ang ating atmosphere at umabot sa dagat o kalupaan. Ang tanong ay kung kailan, gaano ba ito kalaki at kung saan eksaktong lokasyon. Sa sandaling dumating ang oras na ito, handa na kaya ang sangkatauhan at ang teknolohiyang hawak nito para dito? Kakayanin ba natin ang magiging epekto nito sa kalikasan at sa sangkatauhan? Anong masasabi ninyo? Mag-comment, share, at follow ang page na ito para sa susunod pang makabuluhang video at impormasyon. Salamat po. Isa lang po ang sigurado, iyon ay ang katotohanang mayroong isang asteroid na nakatadhanang bumulusok sa ating mahal na planeta na kakayaning lagpasan ang ating atmosphere at umabot sa dagat o kalupaan. Ang tanong ay kung kailan, gaano ba ito kalaki at kung saan eksaktong lokasyon. Sa sandaling dumating ang oras na ito, handa na kaya ang sangkatauhan at ang teknolohiyang hawak nito para dito?
Kakayanin ba natin ang magiging epekto nito sa kalikasan at sa sangkatauhan? Anong masasabi ninyo? Mag-subscribe, comment, like, share at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod pang makabuluhang video at impormasyon. Salamat po.